Praise God. Maayong gabi kaniyang tanong mga igsoon. Hallelujah. Talagang ako'y napalabag naman sa oras na ito. Tapos sa linggo ako ulit. Ako na po. Masyadong dikit ko mga kapatid. Natutuwa ako sa ating mga kapatiran. Meron nang tumanggap August. Meron na tayo naka-schedule for Bible study. Tatlong babae, isang lalaki. Third week, si Brad Hector. Third week na August. First week, Bernadette. Second, Lucille. Fourth week, si Gigi. Yan po yung schedule natin sa August. No? Kaya yan po ay mga bagong hasa yan mga kapatid. Sabi pa ng ating mga pastor, lahat ng mga tatay dito ay mga bagong hasa. Kapag bago talaga, bagong bilikot silyo, bagong hasa yan. Yan po napak sa ating buhay dito. Bakit ang mga pastor, nasabihin yung mga membro na palakpak, hindi ba yung sinasusian palagi? Palakpak sa ating buhay ng Diyos. Hindi ba ang kailangan lang na magpalakpak? Praise God. Ang ating title ngayon ay tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po ako mangaral, tayo po ay mag-aaral. No? Lahat ng aking sasabihin, hindi lang to para sa inyo, ito din ay para sa akin. Amen? Ang title po natin ay ang bunga ng pagsuway sa Diyos. Ano po yung naisip niyong bunga? Ano yung puno, yun po yung bunga. Amen? Praise God. Yung verse po natin ay sa Genesis 3. Chapter po yan mga kapatid. Meron ba makakabasa? Genesis 3, 1 hanggang 24. May makabasa o ako na lang magbabasa? Kasi yung oras po natin ay madali lang yan. No, babasahin ko na lang para medyo tumagal. Amen. Kaya pala. Kasi nga, siyempre tayo po ay baguhan lamang. Mabilis lang po yung ating pag-aaralan. Mabilis lang po ito. Babasahin ko na lang po. Yung mga katanungan po natin, kung meron pong mga mali tayong maririnig, wag po natin ipunin yan, ipadaplin. Ipadaplin. Kung may mali, ipadaplin. Pwede nyo po akong i-correct pagkatapos po. Amen? Magkakaintindihan po. Amen. Okay po, babasahin ko po yung Genesis 3, chapter 3, verse 1 hanggang 24. Yun nga, babasahin ko na po para medyo tumagal naman yung ating pag-aaralan. Ito po yung bunga ng pagsuway ni Eva at ni Adan. Ito po yung history ni Eva at ni Adan, na kung saan ay paano nagmula o nag-umpisa yung kasalanan nating mga tao. Sila po yung mga una na nilikha ng ating Panginoon. At babasahin po natin Genesis 3 verse 1 hanggang 24. Ito, mahaba-haba talaga to. Ang ahas niya ay lalong tuso kaysa sa alinmang mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi niyang Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Verse 4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Verse 5. Sapagkat talastas ng Diyos sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos
na nakakakilala ng mabuti at masama. Verse 6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugot sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Verse 7, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapid. Verse 8, at narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Verse 13, at sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Verse 14, at sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at higit sa bawat ganit sa parang. Ang iyong tiyan ay ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Verse 15, at pagagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay paihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papanginoon sa iyo. 17, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dinilig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain. Niyon sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinig at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Verse 19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat yan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Verse 20, at tinawag na Eva ang lalaki, ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ay ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. 21, at ginawa ng Panginoon Diyos si Adam at kanyang asawa ng mga kasulatang balat, at sila'y dinamitan. 22, at sinabi ng Panginoon Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at masama, at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailanman. 23, kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. 24, ano pa? Itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng
halamanan ng itim, ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Ayan na. Yun po yung history ni Aba at Edan. Ayan. Sa pasimula po ng ating gawain ay hiling ko po muna yung ating butihing pastor ng manalangin sa pasimula po ng ating pag-aaral. Ayan, bago po para tayo ay mayroong gabay. Hallelujah, tayo po'y manalangin, dakilang Diyos amang banal sa gabing ito. Narito kami, Panginoon. Hallelujah. Muli po kami mag-aaral ng iyong pong mga salita at hiling po, Diyos, na pagbuksan sa aming pong mga puso at isipan na iyong pong mga salita po, Panginoon, sa gabi ito. Hallelujah. Ito po ay aming pong mapag-unawa. Patuloy ka amang banal na magturo sa amin sa mga bagay na dapat po ng aming pong gampanan at isasagawa. Kaya, Panginoon, ang iyong gagamitin si Brother Benjamin, Panginoon, sa pagbahagi ng iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna, i-guide po niyo, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. Hallelujah, ng iyong mga salita ay mayag sa amin. Ito po, Panginoon, maging pagpapala po, Panginoon, ay magkaroon kami ng kalakasan spiritual sa pamagitan po ng aming pong mga pakikinig at pag-aaral ng iyong pong salita. Maraming po salamat, pagpalay ng patuloy ng aming pong mga pakikinig ng iyong pong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, hallelujah. Marunong na tayong pumalakpak, hindi na tayo sinususian. Praise God, hallelujah. Ito nga po ang bunga ng pagsuway sa Diyos. Ito yung unang pagsuway ng tao. Yung si Eva ay tinukso. No? Ika pa dun sa, ayon po sa verse chapter 1, na ang ahas ang nagtukso kay Eva at Adan sa halamanan ng Eden. Ano, paano nga ba tayo tinutukso? Kasi yung mga Kristiyano talaga yan talaga ay natutukso. No? Marami pong sa mga trabaho, hindi po natin talagang maiiwasan na matukso tayo. Pero yun nga, yung mga Kristiyano ay meron niyang pusong mapagpigil. No, dahil tayo ay Kristiyano, marunong tayong magpigil sa ating mga sarili na huwag tayong madala sa kahit anumang tukso dahil mayroon tayong Panginoon. Amen! Yan yung history na talagang paano nagkasala yung si Eva at si Adan. Yung si Eva, bossing, mo na lagi na. Wala yung mag-igsuon kasi mahilig tawag mag-live. Ay kanang kabubusing-busing ba? Nasanayan. No, kasi nga tayo ay TikTokers, lagi tayong naka-live. Minsan talaga ay nababanggit talaga natin yan talaga may iwasan. Pero sikapin natin na huwag mabanggit na. Kaya si Eva ang unang tinukso ng ahas, kinain ni Eva ang prutas na ipinagbabawal ng Diyos at binigyan si Adan. Sino po yung unang nagkasala? Ang babae. Dinamay si? Ayan, malinaw po. Nasa Biblia po yun na. Ang unang nagkasala ay si Eva. Binigyan lang si lalaki, si Adan. Kinain naman ni Adan, di ba? Kinain ni Adan? Bakit kaya kinain ni Adan? Kasi natukso siya. O sa mga mag-asawa, kapag binigyan mo yung asawa ng pagkain, pag hindi niya kinain, anong mararamdaman mo? Magagalit ka. O dahil nga sila po ay mag-asawa, binigyan ni Eva si Adan ng prutas, kinain din niya. Ayun nga, taga sila po ay kapwa nagkaroon ng kasalanan sa ating Panginoon. Dahil inutos ng Panginoon sa kanila na sa lahat ng bungang kahoy sa gitna ng halamanan, sa lahat ng bungang kahoy sa halamanan ay makakakain kayo. Datapwat sa gitna niyaon, sa gitna ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan ay huwag kayong kakain. Ano? Sapagkat baka kayo ay mamatay. At dahil nagpatukso si Eva sa ahas, na sinabi ng ahas, ano yung sinabi ng ahas? Tunay ngang hindi kayo mamamatay kundi kayo ay
mamumulat. Magiging katulad kayo ng Diyos. Ayun po yung pagkasabi ng ahas. Talagang yung mga ahas, may ano yan. Matatalino talaga yan. Sino gustong maging ahas? Matatalino. No, yung gayahin lang natin sa isang ahas, yung pagiging matalino. Pero yung pagiging isang ahas, wag po yun. Kasi pag ahas talaga yan. Kahit anong gawin, ahas talaga yan. Kapatid, pala po sa ating buhay na Diyos. No? Nagkasala si Eva, sinuway nila yung utos ng ating Panginoon. No? Nakilala nila ang mabuti at masama nung kanila kinain ang prutas. Ano ang bunga ng pagsuway? Ito po, dahil kanilang sinuway ang ating Panginoon, siyempre po, mayroon po yung kaparusahan. Amen? Amen. Ano po ang nangyari? Di ba, binasa ko naman sa inyo na narinig nyo naman, siyempre, meron na kayong alam, kunti. No? Nalayan sila sa halaman ng tubig. Pinalayas. Pinarusahan ang ahas at ang babae. Bakit ang ahas lang at ang babae? Nasaan si Adan? Andun din, mamaya po hinahinay lang po natin. Pinarusahan ang ahas at ang babae sa Genesis 3:14-19. Basahin po din natin sa Genesis 3:14-19 kung paano ang pagpataw ng parusa kay ahas at kay Eva. Mayroon pong parusa sa pagsuway sa Panginoon. Kahit sa atin ngayon daw, di ba? Kapag tayo ay nagkakasala sa ating Panginoon, talagang may parusa, may bunal, no? Kung hindi man sa atin, dun sa ating mga sa mga anak. Amen. Ikaw, ha? Praise God. Pinurusahan si ahas at ang babae. Sa Genesis 3:14-19, yung paano po sila pinurusahan. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop. At higit sa bawat ganit sa parang, ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Yun po yung pagpataw ng kasalanan dun sa ahas. Kumbaga, sumpa na sa tanang buhay niya, siya ay magkamang-kamang. Yung tiyan yung kanyang ilalakad. Tapos yung mga kakainin niya, yung mga alabok. Dahil siya ay ahas na nagtukso kay Eva. Yun yung pataw sa ahas, mga kapatid. Tapos sa babae naman, ito yung pagsuway yung bunga ng pagsuway sa Diyos. Ito yung pataw sa babae. 15. Verse 15, basahan natin At papag-aalitin ko ikaw at ang babae. Ano po ba yung papag-aalitin? Pag-aawayin. Si ahas at ang babae ay pag-aawayin. Ito. At ang iyong binhi at ang iyong binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Ayan, si ahas po, mga kapatid, pansin po natin, kapag nakikita ng babae, yung mga ahas na nag-suroy-suroy, ano po yung ginagawa? Pinapalo, dinudurog yung ulo. Nasusulat yan sa Biblia. Pinag-alit silang dalawa, si ahas at si babae. Tuloy-tuloy pa tayo, 16. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihilot ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Doon po muna tayo sa ahas, yung parusa sa ahas. Kapag nakikita si ahas, at talagang yun ay sumpa sa kanya na siya ay tuturugin ng babae. Ito naman, at si babae naman,
kapag nakita ng ahas, no, si ahas yung kakagat sa sakong. Ano ba yung sakong? Ayan, kakagat sa sakong ng paa ng kanyang mga binhi, sa kanya at sa kanyang mga binhi. Ibig sabihin, kapatid, pati yung mga anak na pwedeng kagatin o paakin ng mga ahas. Yun po yung sumpa talaga, yan po ay nasusulat sa Biblia. Amen? Paakin, tuklarin. Saan mo pagkamuhay? Okay, 17 ha, verse 17. Nasaan ba? 16 muna tayo. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay papahinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Yun sa mga babae naman, kapatid, yung sumpa ng Panginoon, pinakaparusa ay talagang manganganak kayong may kahirapan. Sino pong nanganak ng naka-smile? Sana all may smile. Wala po, di ba? Lahat po ng nanganganak ay nagpingit, nagtuwad-tuwad. Kalibang pa. Na maapagpana sa kasakit. Yun po talaga yung talagang parusa sa mga babae ng kasala sa ating Panginoon. No, talagang dadanas sila ng kahirapan dahil sila ay nagkasala sa ating Panginoon. Amen? Palakpak sa ating buhay ng Diyos. Talagang may susi, kapatid. Kailangan tayong susihan. Nasaan tayo nagbasa? At kay Adam naman, ito na si Adam, kaya na hindi siya binanggit. Si lalaki, ano po yung parusa sa kay lalaki? Ito po yung parusa. At kay Adam ay sinabi, meron tayong nakaligtaan sa babae, kapatid ha. Ato lang balikon. Ato lang yung siguraduho, no? Ayan. Sinabi niya sa babae, paramihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan. At yun na nga talagang yung mga babae ay naghihirap sa panganganak. At meron pa dito, at sa iyong asawa ay papahinuhod ang iyong kalooban. Ano pang ibig sabihin? Papahinuhod. Yung mga babae ay magpapahinuhod sa kanilang asawang lalaki. Pasako po yun ibig sabihin. At siya'y papanginoon sa iyo. Ibig sabihin, ano po yung papanginoon sa iyo? Papanginoon. Ibaga, maliit lang na Panginoon. Ibig sabihin, bossing. Mas mataas. Bossing po. Nakakataas po si lalaki. Yan po talaga ang nasusulat sa Biblia. Pero bakit? Ano po yung reality, kapatid? Baliktad. Baliktad kasi ang babae, matrabaho na ang babae. Ay, ito po, nasusulat po talaga sa Biblia na ang lalaki ay Panginoon mo. Tama. Gabay ng Panginoon. Totoo yan. Totoo yan, biblikan. Pero tayo naman ay mga Kristiyano, nandun po tayo sa mga kaayusan. Kung ano po yung nararapat yung po ginagawa natin para sa ikabubuti ng ating pagsasama. Kumbaga tayo ay mayroong pagpakumbaba. At kung tayo ay nagsasama, kung meron tayong pagpakumbaba sa isa't isa, lalago po yung ating pagsasama. Amen? Palakpak. Hallelujah. Dito na po tayo sa si Adan. Yung pataw kay Adan. Yung pagkasala ni Adan, yung parusa. Ito yung ang bunga ng pagsuway sa Diyos. At kay Adan naman Mababagok talaga yan, Sel. Tanggalin mo. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong bininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain iyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang tagal, no? Yung mga lalaki talagang kakain ka sa iyong pawis, pinagpawisan, pagpapagal. O hindi ka kakain ng walang hayahay lang. Dahil yan po nasusulat sa Biblia. Kakain ka ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Verse 18, ang isisibol na iyon sa iyo ay mga tinig,
mga dawag at kakain ka ng mga paninim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ayun po siya yung bayad, no? Kay Adan. No, talagang paghihirap din sa babae sa panganganak. Pagdating naman sa lalaki, yung paghihirap bago ka makakain, talagang pagpawisan mo muna. Amen? Hindi na po talagang nangyayari talaga yan sa ating mundo dahil nga yun po ay parusa ng ating Panginoon sa sa tao na nagkasala. Amen? Dapat sa babae lang ang parusa kasi babae ang naunang kasala. Yung po talaga, yung babae talaga yung nagkasala, dinamoy lang sila lagi. Wala pa sa ating buhay na Diyos. Okay, kahit tayo po ay nagkasala, meron naman tayong sa panahon talaga natin ngayon, marami pong nagkakasala. Bakit kung nagkakasala ng mga tao ngayon? Kasi nandiyan po yung mga tukso. Yan, lalo na yung may kapitbahay tayong siksi. Mapalingon ka gano'n, no? Pag nilingon mo balik, ano na yan, kasalanan na daw yan. Pag dinalawahan mo pa, pag isa pa lang, wala pa. Lubusin na ako. Lubusin. Marami pong tukso talaga sa paligid, no? Marami pong tukso. Kapag hindi po natin yan napigilan, talagang mahulog ka talaga. No? Kapag ka nagkasala ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagkasala, wala kang ibang pupuntahan. Saan pupunta natin yan? Sa baga. Sa baga, sa kayo. Yung po yung sinabi sa aklat ng ayan, di ko na makita. Yan ay, basta yun ay nasa Biblia. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Amen. No, sa panahon yun talagang hindi talagang lahat ng tao naman ay nagkakasala. Pero kung tatawag tayo sa ating mahal na Panginoon, hihingi tayo ng tawad. Sabi ko sa verse John 3:16, ano sabi doon? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganun po kapag tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon, ang ating Panginoon po ay talagang hindi po yun nagdadalawang isip, no? Talagang tayo po ay kaniyang patatawarin. Sabi dito sa Roma 3 verse 23 hanggang 24, bagamat lahat po tayo ay nagkakasala, no? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot Sa kaluwalhatian. sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit sila'y pinawalang sala na walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. No, lahat po ng ating kasalanan yan na po ay talagang ay tinubos na ng ating Panginoon. Pinagbayaran na ng Panginoon natin doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Yan, maraming mga Kristiyano na hindi nila tinatanggap na sila ay walang kasalanan. Sabi nga nila, lahat naman ay may kasalanan sapagkat ang lahat ay nagkasala ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya lahat daw ay may kasalanan. Nung sa panahon na ito, kapatid, nasabi ko kasi ito, meron po kasi mga verse talaga na kung hindi natin nasasaliksikin kung bakit nasabi itong verse na ito na lahat ay nagkasala. Dahil nga po sa panahon na yun, wala pong humahanap sa ating Panginoon. Amen. No? Sa panahon natin ngayon, marami na po nakakita sa ating Panginoon. Ito po natin palalaki. Amen? Kaya lahat po tayo ay talagang mayroon ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Gaano man katingkad na pula ang ating kasalanan. Ay, sa ano po yung verse yan? Ano po yung verse? Isaiah 1:18. 1:18. Ayan, sabi ng Panginoon,
kahit ang inyong mga kasalanan ay matingkad na pula, ang mga iyon ay magiging maputi na gaya ng niebe. Kahit ang mapula tulad ng matingkad na pulang tela, ang mga iyon ay magiging maputi na gaya ng balahibo ng bagong paligong tupa. Ganon po kung magpatawad ang ating Panginoon. Kahit gaano man yan kalaki ang iyong kasalanan, tayo po ay patatawarin ng ating Panginoon. Sabi nga po sa 1 John 1:19, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal, siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayan. To God be the glory. Sana po ay mayroon tayong naitago sa aking maikling kwento. Hikang sabi ko nga, kunti lang po, maikli lang. Hindi ko po ubusin dahil nga po sa sunod ng Sunday, mayroon pang tira. Palakpak sa ating buhay na Diyos. At akin na po na binabalik sa ating awitihing exit.